Magandang gabi po. Kumusta na po kayo? Pasalamat po tayo at sa muli nadagdagan na naman ang buhay natin ng isang araw na pagtira dito sa mundo. At alam po natin na temporary lang po tayo dito. At yun ang maganda dahil alam natin ang ating patutunguhan, no? Pagdating ng rapture, darating yung tinatawag na blessed hope natin at alam natin kung saan tayo pupunta dahil po yan sa Bible, dahil dyan po isinulat ng Panginoon kung paano natin malalaman po ang mayayari sa atin na mga members ng body ni Christ, the church of this dispensation of the grace of God. At alam po natin na sa panahon na darating po ay talagang sabi diyan sa Biblia, sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment, no? At alam natin yon. But we have that blessed hope na hinahantay na pag nangyari yon, na buhay pa tayo, ay hindi na tayo makakaranas pang mamatay physically, dahil po tayo ay dadalhin na ng ating Panginoon doon sa ating eternal na titirahan po, yung heaven. At alam po natin na doon tayo pupunta dahil po sa ngayong panahon ito ng dispensation of the grace of God ay bumubuo ang Panginoon Hesukristo ng grupo ng mga tao at inililigtas niya sa pamamagitan ng pagpananampalataya na siya ay namatay, bayad na ating kasalanan, at inilibing at nabuhay po sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng eternal life. At dahil doon, alam natin na pagdating ng panahon na yan, ay kukunin tayo dito sa pamamagitan ng rapture or caught up, no, na sinasabi diyan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. At doon na po tayo kaagad titira sa heaven ng eternity po. Diyan po tayo mag-spend ng ating eternity. Kaya salamat po sa kaalaman na yan na binigay po sa atin. The information na yan ay binigay po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang preserved Word of God, the King James Bible po, 1611. No? Kaya wala tayong sawa na nag-aaral ng kanyang mga salita dahil po ang salita ng Panginoon po ay buhay, inspired, God's breath, at yan po ay pawang mga katotohanan. Okay? So, sa gabi pong ito, maganda po ang ating topic, no? At diyan tayo pupunta tayo diyan sa Luke chapter 13. Ang topic po natin sa Luke ay isang parable, no? Isang parable. Ngunit pag hindi natin yan maintindihan ng insakto, ay i-spiritualize na naman ng mga denomination. Kaya nga po, dapat talaga natin maintindihan dahil po ang karamihan sa Bible ay literal po yan. At although na meron din po mga allegorical, meron mga figurative, but mostly in the Bible ay literal po, no? Kaso nga lang, pag hindi maintindihan ng mga denominations na nagtuturo na iba, kanila na lamang gagawing spiritual, no? Spiritualize nila because of their ignorance or hindi pagkaintindi po ng totoong sinasabi sa mga verses sa Bible. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay parable, ano? At sa muli, salamat po sa inyong walang sawang pag-join sa ating Bible study. At panalangin ko po sa nasabi na natin na yung objective po talaga nitong ating Bible study ay upang ma-preach natin at maihatid natin, no, na sa mas mabilis na pamamaraan ang gospel of the grace of God, maihatid natin sa mga tao. Dahil sa pamamagitan po ngayon ng tinatawag nating technology, no?
kagaya ng internet, ay mapaparating natin yung gospel of the grace of God sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa, mga Filipino, sa ating mga uh, sa ibang nasyon na makapanood po sa atin. But kaya po natin tinatagalog po ito upang na mas mabigyan natin ng priority, no? Ng importansya ang ating mga kababayang mga Pilipino po na siya ang mahatiran na maabot ng broadcast na ito at maintindihan po nila ang lahat po na makarinig sa ating sariling salita po, sa ating national language, which is Tagalog po. So, sa muli, bago tayo po mag-uumpisa ng ating magda-dive in doon sa ating pag-aaral, ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church, at andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, no? Balantang, Haro. Ito po yung church sa Iloilo na nagtuturo ng totoong gospel na siyang makakaligtas lamang sa kaluluwa ng tao sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Bakit ko po nasasabi yan na ito lamang? Dahil po karamihan, lahat ng religion nandito sa Iloilo, lahat ng mga denomination, huwag na po sanang sumama inyong loob. Pero alam naman po natin na ang mga tinuturo po nila ay gospel na kadalasan, at halos yung tinuturo nilang gospel ay para lamang sa Israel in time past at in time sa future pa. Kaya po yung gospel na yan na kinukuha nila sa Matthew, Mark, Luke, and John, at sa Hebrews to Revelation, 1 John, ay hindi po yan makakaligtas ng kaluluwa kahit iisa po sa ngayong panahon na ito ng dispensation of the grace of God, dahil po ang program ng Panginoon po para sa Israel ay temporarily na postponed nung ito po ay na-interrupt ng program na dispensation of the grace of God, or tinatawag po na mystery program, that was revealed first unto Paul and also sa mga kasama niyang mga apostles noon, and prophets and teachers and pastors during the time na yung nirecruit na mga Holy Spirit po na panahon na yun upang magtulong or tumulong kay Paul. Okay? So, kaya nga po, aking dalangin at hangad po na unang-una maabot po ang aking mga kababayan dito sa Iloilo ng totoong gospel, no? Na siya makakaligtas lamang, at yan pong gospel na yan ay wala nang iba kundi yung tinatawag na gospel ni Paul, gospel ni Jesus Christ, gospel of the grace of the dispensation of the grace of God. At nilinaw po yan ni Apostol Paul diyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. At yan po ay ang pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating mga kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay po ng pangatlong araw upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya po, kung yan po ang gospel na iyong pinanimulaan, tungkol kung paano ka maligtas ang iyong kaluluwa po, ay ligtas na po kayo. Dahil yan po ang sinasabi diyan sa Biblia, walang dagdag, wala pong bawas. Yan po ang gospel na makakaligtas. Okay? So, bago po tayo mag-start sa ating Bible study, sa ating topic ngayon, at yung topic na yun is titled, Luke chapter 13 verse 6 to 9, the parable of the fig tree explained, no? Dahil yan po ang i-explain natin, yan po ang ating bigyan ng pansin ngayon, na maintindihan po ng ating mga kapatid, mga friends, kung ano po yung sinasabi diyan sa Luke chapter 13 verse 6 to 9, yung parable po ng fig tree. So bago po tayo mag-umpisa, let us pray. Magdasal po muna tayo. Ama na banal, ay
lumalapit po kami sa iyo at humingi po kami ng iyong guidance, ng iyong sama po sa amin, pagturo po sa amin, at lalo na po nagpapasalamat po kami sa opportunity ulit na binigay mo sa amin na makapag-aral kami ng iyong salita. Ang iyong pong salita ay buhay at dapat po naming malaman, dapat po naming maintindihan, at yan po lamang sa pamagitan ng pag-aral namin, rightly divided, na iyong mga salita, gaya ng iyong instruction sa pamamagitan kay Paul sa 2 Timothy 2:15. Yan po ang tamang pag-aaral ng iyong mga salita, ng iyong Bible. Kaya nga po, nagpapasalamat kami at nakarating kami sa pag-intindi ng ganyang verse. At ito po kami ngayon sa aming pag-aaral upang po mai-preach namin si Jesus Christ according to the revelation of the mystery. At alam po namin na yan ay yung will na makita po ng sangkatauhan ang yung mystery program na siyang pagre-reveal kay Jesus Christ sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God. At marami pong salamat sa gospel na sa kung saan kami po ay maligtas sa ngayong panahon at ginawa mo pong easy, madali para sa amin. At yan po ay malaki naming pinasasalamatan dahil po kung amin pong gagawin, kung amin po yan dagdagan ng aming mga trabaho, napakahirap po para sa amin. Kaya salamat po na yan po ay iyong ginawang madali lamang para sa amin. Thank you so much kay Jesus Christ din po na siyang naghirap. Siya ang nasaktan ng paggawa niya ng kaligtasan namin para maging easy lamang po sa amin. Salamat naman sa Holy Spirit na nagsilyo sa amin ngayon, nagsil sa amin hanggang sa araw ng redemption, sa panahon na kukunin na po ninyo kami dito sa lupa upang dalhin dyan sa aming final destiny po, dira sa aming eternal place kung saan kami titira dyan po sa kalangitan. Maraming salamat po sa aming mga friends at sa aming mga kapatid that are online at nagjo-join po sa aming Bible study ngayon. We pray in Jesus' name. Amen. So, sa nasabi na po natin, yung pag-aaralan po natin, ito po yung isang parable. Unang-una, dapat po maintindihan natin kung ano ba ibig sabihin ng parable or parabola, no? Aywan ko kung ano sa Tagalog yan. Basta sa English, parable. Sa Ilonggo, parabola. Or kayo na magbigay ng Tagalog niyan. Pero yung kahulugan niyan, yung meaning niyan ay maiksing kwento. Tatagalogin ko, expert na ako magtagalog ngayon. Maiksing kwento ng paglalarawan ng mga totoong kaganapan. No? Yan yung kahulugan or meaning ng parabola. Isang maiksing kwento ng paglalarawan ng mga totoong nangyayari or ng mga totoong nagaganap or kaganapan. Okay? Kaya nga po, yung ating parabola ngayon na pag-aralan ay yung parabola ng fig tree na nakasulat dito sa Luke chapter 13 verse 6 to 9. At akin pong babasahin ang parabolang ito. Sisikapin po nating maintindihan natin po ito sa tamang pag-iintindi. Kasi po, for the longest time na nagiging Baptist po ako, never heard po ako na-explain ng tama ng mga denominations, no? Ng mga leaders. Hindi naman po tayo nagmamalaki, hindi naman po tayo nagmamaliit sa kanila. Alam naman po natin talaga yung dahilan kung bakit hindi po nila ito ma-explain at bakit po ini-spiritualize nila. Dahil nga po for the reason na hindi po nila sinusunod yung instruction ng Panginoon kung paano po mag-aral ng Bible. Ayan po, ibig ko sabihin, dahil hindi po sila nagra-rightly divide ng Bible po, kaya hindi nila ito maintindihan. So, ngayong gabi po, atin po itong
explain, ano? Sabi niya dito, a certain, he spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Okay? Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit in this fig tree, and find none. Okay? Then sabi dito, cut it down. So, that was the instruction of the owner of the vineyard. Okay? So, sabi niya, putulin mo na, itumba mo na. Why convert it in the ground? Kumbaga nga, pasabad-sabad na lang na dyan sa lupa. Then, verse 8, and he answering, yung dresser, ano? Sabi niya, and he answering and said unto him, Lord, let it alone this year also. Oh, so he prayed. No, he appealed unto the owner of the vineyard, no? He appealed. Anong sabi niya? Lord, pwede 1 taon na lang po. Hingi na lang ko ng 1 taon. Yan yung sabi ng inutusan, no? Sabi niya, bigyan mo na lang po ako ng 1 taon till I shall dig about it and dung it. Sabi niya, tako mo yun ng tawag doon, akin muna siyang aabunuhan. I will dig around it and I will put fertilizer. Okay? Yung pagkasabi dyan. And verse 9, and if it bear fruit, well. At sabi niya, if it bear fruit, well, mabuti. Sabi niya, pag nagdala siya ng bunga, mabuti. And if not, then after that, thou shalt cut it off. Thou shalt cut it off. Okay? So, umpisahan na po natin ang pag-explain kung ano ibig sabihin ng parable na ito ni Jesus Christ. So, a certain man had a fig tree. So, the man na sinasabi dito is God. No? At siya din yung may-ari ng vineyard, no? Dito. At meron siyang vineyard na tinaniman niya ng fig tree. So, dapat maintindihan natin kung ano yung vineyard. So, ang vineyard ng Panginoon, alam naman natin that the land of Israel, okay? The land of Israel, that is His vineyard, that is His garden, at doon niya nilagay ang fig tree. Doon niya itinanim yung fig tree. Yan yung lupa na ibinigay niya sa Israel. Yung fig tree is Israel. Alam natin na the national tree of Israel is fig tree. So, alam natin yan. Alam natin na yan, na sa Bible, ang fig tree refers to Israel. Okay? So, yan. So, meron siyang vineyard, which is the land of Israel. At doon niya nilagay ang kanyang, diyan niya itinanim ang Israel. Diyan niya inilagay ang Israel. Okay? So, yung fig tree na yan should bear fruits. Yung fig tree na yan, so, the nation Israel should bear fruits. Okay? Then, sabi niya dito, and he came. So, nung pagtanim na niyan, alam naman natin na yung paggawa sa Israel as a nation, no? Doon yan sa Egypt, as explained last night, doon sila ginawang nation, at dinala sila ng Panginoon as a shepherd, no? Ang Panginoon ang nag-shepherd sa kanila, papunta doon sa land of promise, sa vineyard ng Panginoon, ng God.
At doon, nilagay niya doon ang fig tree, ang Israel. No? So, after that, nung mailagay na niya doon ang fig tree, the nation Israel, in the land of promise, so, God, the owner of the vineyard, expected the fig tree that it should bear fruits. Kailangan ng fig tree mag-bear ng fruits. No? So, ano nangyari? Pagdating ni Jesus Christ, and He came and sought, pagdating ni Jesus Christ in Israel, when He was born in their midst, no? In Israel, He was looking a fruit. He was looking a fruit so that He can, worthy of the kingdom. What was Christ's purpose when He came to His own people, to the nation Israel, to the fig tree? Yung number one na reason ni Jesus Christ is to give them the kingdom, upang si Jesus Christ maghari na sa kanila. Ngunit, pagdating ni Jesus Christ, the nation Israel, the fig tree that was planted in God's vineyard, that was brought, the nation Israel, the fig tree that was brought by God in His vineyard, in the land of promise, walang bunga at hindi qualified upang ibigay sa kanila ang kingdom that was promised to Abraham. The kingdom, the millennial kingdom of Jesus Christ, hindi sila qualified na tumanggap. Why? Because during the time, wala nga silang bunga that qualifies them, that will qualify them to receive the kingdom. So, anong bungang hinahanap ng Panginoon? Ano ba ang kailangan nilang gawin para may bigay sa kanilang kingdom? Kailangan nila mamunga worthy of the kingdom. That is why, pagdating ni John the Baptist, anong sabi ni John the Baptist? Repent. They should repent so that they are worthy to receive the kingdom. But, hindi sila nag-repent. Yan yung sinasabi ni John the Baptist, they should repent. So, yung mga fruits na yan, na hinahanap para maibigay sa kanila ang kingdom, worthy of the kingdom, no? Hindi makita ni Jesus Christ. Kaya during the time nung sinabi ito ni Jesus Christ, yung parable na ito, his earthly ministry, his 3 years earthly ministry, was about to be concluded. Malapit na lang matapos. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa God the Father, anong sabi niya? Sabi niya, 3 years na ako. Sabi niya dito, sabi niya, and He came and sought fruit thereon and found none. Sabi niya dito, behold, these 3 years. Verse 7, then said He unto the dresser of the vineyard, behold, these 3 years. Referring to His 3 years ministry. Sabi niya, wala akong nakikitang I come seeking. Dumating akong naghahanap ng bunga sa fig tree na ito. Ngunit wala akong makikitang bunga. Bakit kailangan ba ang bunga? Bakit kailangan nila ng bunga na yon? Kasi ibibigay sa kanila yung fruits na yon, yun magkwa-qualify sa kanila for them to receive the kingdom. The promised kingdom that they will become great kingdom in this earth. Ngunit wala. Ano ba yung mga fruits na hinahanap ni Jesus Christ noon na hindi makita sa kanila? Sabi ni John the Baptist, repent. Hindi sila nag-repent. Sabi ni Jesus Christ, unless you repent, ye shall all likewise perish. So,
Si Jesus Christ na mismo, nag-require sa kanila ng repentance to change their mind, no? Nagsasamba sa mga idol, they have to change their mind and believe and worship their true God. Ngunit hindi naman nila ginagawa, hindi sila nag-repent. Yan ang sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 13 verse 5. Sabi niya dito, verse 5, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Yan yung mga fruits na hinanap ni Jesus Christ. Number 1, repentance of the nation Israel, so that they will be qualified to receive the kingdom. Another fruit. Kasi dito, sabi niya dito, seeking fruit, no? Wala makikita si Jesus Christ. So, ano pag sana ang hinanap na kahit na isang fruit ni Jesus Christ? That they should believe that Jesus Christ is the Son of God, their Messiah, their King. Hindi sila naniniwala doon. Hindi sila nag-believe kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, John 8:24, anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Yan yung isa pang fruit na kung gagawin nila, the kingdom mabibigay sa kanila. Okay? So, sabi dito, sabi pa, they should confess Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 32. Ngunit as a nation, Israel as a nation did not confess, did not believe Jesus Christ as their Messiah, the Son of God, did not repent of their sins. So, yan yung ibig sabihin ni Jesus Christ na 3 years na akong naghahanap ng bunga, wala akong makikitang bunga. Wala akong makikitang bunga sa kanila. Worthy, para ibigay sa kanila ang kingdom na ino-offer sa kanila noon na panahon na yon. Anong sabi diyan? Repent, for the kingdom of God is at hand. Kaya nga, tinuruan pa nga sila ni Jesus Christ mag-pray. When thou prayest, anong turo sa kanila ni Jesus Christ? Thy kingdom come, thy will be done. So, sabi ni Jesus Christ, i-pray nyo na ibigay na ng Father yung kingdom sa inyo. Kasi andyan na nga siya na king nila. Pero alam nyo ba yan ang prayer nila yun? Hindi na ibigay. Hindi na ibigay yun. Hindi sinagot yung prayer na yun. Bakit? Kasi nga walang fruit. Hindi sila nag-repent. Hindi sila nag-confess kay Jesus Christ as their Messiah. Hindi sila nag-believe. Normally, dahil hindi sila nag-believe, hindi nila kinonfess. So, for 3 long years na ministry ni Jesus Christ, ito na yung summary ng kanyang paghahanap ng fruit or sa kanyang ministry for 3 years sa Israel, no? Sa nation Israel. Wala siyang nakitang fruit na worthy ibigay sa kanila ang nation na magiging great nation sila. Okay? So, anong nangyari? Sabi niya dito, and found none. He came and sought fruit thereon. Sino yung dumating upang maghanap ng fruit? Si Jesus Christ. No? He ministered unto Israel for 3 years. Ngunit wala siyang nakita. Sino ba nagminister dito ng 3 years? Si Jesus Christ. Okay? 3 years siya nagministry para sa Israel. Wala siyang nakitang fruit. Alam niyo talaga, no? Ito mga verses na to, ito yung mga nagpapatunay. Isa sa mga nagpapatunay pa, maliban doon sa sinabi ni Jesus Christ na during His earthly ministry, He was only sent to the Jewish people, to the lost sheep of Israel. Ito, tingnan mo ito.
Saan ba siya nag-ministry? For 3 years, sabi niya, sa fig tree. Naghanap siya ng prutas ng fig tree. Sino yung fig tree? Israel. Ngunit wala siya makita. Pero yung mga teachers ngayon, yung mga pastors, mga denomination, keep on preaching Jesus Christ on the flesh. Sa kanyang ministry when He was in the flesh. Na wala talagang makikita ka doon na si Jesus Christ ay kumakausap sa Gentiles. His ministry during the time was for the fig tree, for the Jewish people. Kaya, kasali ba dito, naghanap ba siya ng fruit sa Gentiles? Wala, kundi sa fig tree. Let us understand that the fig tree refers to the nation Israel. Kaya yun yung national tree nila, di ba? Fig tree. Yun. So, sabi niya dito, and find none. Sabi naman ng dresser, God the Father, cut it down. So, alam mo, dapat, sa cross pa lang, bago pa mamatay si Kristo, sa cross, dapat na-fall na ang Israel Kung sinunod lang ang God the Father, ang dresser. Alam nyo ba yan? Na dapat yung fall ng Israel, dapat hindi na umabot doon sa Acts chapter 7. Kaso nga, itong si Jesus Christ, as a Jew, mahal na mahal niya yung kalahi din niya ng mga Hudiyo. Tingnan mo sabi dito, I come seeking fruits of his fig tree. Sabi niya, naghanap ko ng bunga sa Israel para worthy sila tumanggap ng kingdom. Ngunit, wala akong nakita. Dahil nga hindi nag-repent. Yun fruit na sana yun, hindi nag-repent. Hindi nag-confess sa kanya, hindi nag-believe sa kanya. No? Then, ano pa? Sabi niya dito, and find none. So, sabi ng dresser, cut it down. Why convert it in the ground? Sabi niya, pasabad-sabad lang na sa lupa. Okay? But listen to this. And he, answering, Jesus Christ, the one who sowed fruit from the fig tree, Jesus Christ, who ministered unto them for 3 years. Anong sabi ni Jesus Christ sa God the Father? Answering, and he answering said unto him, Lord, referring to the dresser, God the Father, anong sabi niya? Lord, let it alone this year. Humingi si Jesus Christ ng 1 taon pa. Sabi niya, Lord, pwede bigyan ko na unto the ground. Alam mo, ito hindi minsan tagal-tagal lang ko ng baptist Walang may naka-explain na sa akin ng ganito. Ibig sabihin nito, nag-pray si Jesus Christ. Okay na. Ara na. So, medyo po na wala tayo sandali. Ano bang problema dito sa cellphone na to? Medyo internet? Medyo nawawala yung internet namin, ano? Okay. So, yung nangyari dito, sa halip na putulin, ibig sabihin sana, na fall na ang Israel. Nahulog ng Israel, natumba na sana ang Israel before pa sa crucifixion ni Jesus Christ. Kung ang nasunod yung God the Father. But because of Christ's plea, sa kanyang plea, sa kanyang request, hindi naman niya inutusan yung ng God the Father, but nag-request siya, nangabay kung sa Ilonggo, kung sa Tagalog, sa English nag-appeal, sa Tagalog, humingi ng dagdag panahon. At ang hiningi ni Jesus Christ na panahon, Lord, let it alone this year. Pwede, Lord, 1 taon pa. Itong taon na lang na to. 1 taon pa po. Parang ganon. Till I shall dig, at akin munang
maghukay muna ako, no? Maghukay muna ako about it, palibot, hukayan ko muna palibot yung fig tree, at akin pong lagyan ng dung or ng fertilizer. Yan pong sabi ni Jesus Christ. Okay? Till I shall dig about it and dung it or fertilize it. Then sabi niya, and if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. So kaya nga, mga kapatid, yung prophetic program for the Jewish people, kung masunod lang yung God the Father, before Christ being crucified, dapat na-end na, natapos na fall na ang Israel. Ngunit, dahil nga humingi ng grace period ang Panginoong Jesucristo, kaya nga mula sa kanyang kamatayan, no, sa cross, umabot pa ng 1 taon hanggang sa Acts 7, hindi pa na-fall ang Israel. Sa kanila pa rin nakafocus ang programa, patuloy pa rin ang prophetic program for the Jewish people, for Israel until Acts 7. Yan po ang dahilan yan. Kaya, hindi pwede na yung body ni Christ ay sa cross nag-umpisa. Bakit? Kasi mayroong nagtuturo, yung mga fake artists, na yung body ni Christ daw, ang dispensation of the grace of ang dispensation of the grace of God, nag-umpisa daw sa cross pa mismo, sa kay Christ mismo doon sa cross. Kasi siya nga yung body, at hindi daw kay Paul doon sa Acts 9. No! Kasi the prophetic program, as long as it is active, the new program, which is the dispensation of the grace of God, the mystery program, cannot start. Because God will not operate 2 programs at a time. Hindi pwede yun. Magsamo-samo yun. As long as the Jewish people was on top during the time, chosen, hindi pa nahulog, hindi pa natumba, the mystery program cannot start. Kaya, tingnan mo, doon na nag-start sa Acts 9 after the fall of Israel in Acts chapter 7. Doon natumba sa Acts chapter 7 yung Israel, yung fig tree. Okay? So, paano nangyari yon? After the cross, after the death of Christ, paano niya fertilize yon? Paano niya fertilize ang Israel? After his death, he turned over the work, the leadership of the little flock to Peter, to the apostles. Then these apostles, after the Pentecost, nag-preach doon sa fig tree. Yan yung pag-abono ni Kristo sa fig tree. Inabunuhan yung fig tree. Tinuruan yung fig tree. Whatever nga dapat nila pang malaman for 1 year from Christ's death until Acts chapter 7, that was actually 1 year. Kasi doon nga na-fall ang Israel sa Acts chapter 7. Kaya alam natin na 1 year yon yung pag-preach nila Peter hanggang sa Acts chapter 7. Magsasabi kayo ngayon, Brad, meron bang mga patunay na 1 year yon? Alam nyo, kung magkukuha pa tayo ng ibang libro, so, halimbawa yung mga dates, no? Meron kasi makukuha ang mga libro. Kukuha tayo na kung kailan yung date, kailan sinulat to, kailan nangyari to, ilang taon yung galing sa pag-ministry nila ni Peter sa Acts chapter 2, no? Mula nang mamatay si Kristo, ilang taon yun hanggang Acts chapter 7. Meron at 1 year yun.
Pero huwag na tayong umano doon kasi gawa na lang yun ng tao, di ba, sa kanilang study, which is, nakita ko rin na accurate yun, tama yun. Merong tama doon, meron namang mali kasi gawa lang yun ng tao. Pero dito sa Bible mismo, alam natin na 1 year yun. Bakit? Ilan bang prayer ni Jesus Christ? Ha? Ilan ba yung prayer niya? Sabi niya dito, behold these 3 years. Sabi niya, yung prayer niya, sabi niya, let it alone this year also. This year, equivalent, let this alone this year, ining a year, meaning 1 year. Yung hiningi ni Jesus Christ. So, nung namatay si Jesus Christ, kasi yung sinasabi ito ni Jesus Christ, he's about to die. Di ba? So, kasi 3 years na sabi niya dito, 3 years na yung kanyang ministry. Behold, these 3 years. Ibig sabihin, nung sinabi ng Jesus Christ, 3 years na yung ministry niya, about to end na, about to die na siya during the time, wala pa siyang fruit na nakikita. O, di ba? So, ibig sabihin, from the time he died, pag-preach nila ni Peter, yung pag-abono ni Kristo sa pamagitan ng mga apostoles hanggang Acts chapter 7, that was 1 year. Ayan, yung verses mismo nagsasabi. Ilan bang ministry? Ilang years ba si Christ ng ministry? 3 years. Ibig sabihin, dahil na-fall ang Israel sa Acts chapter 7, that was 1 year of digging and putting fertilizers sa fig tree para sana mamunga sila. Ngunit, hindi pa rin namunga sa Acts chapter 7. Ano bang sinasabi ni Kristo dito sa verse 9? Sabi niya, pag naabunuhan na sila for 1 year, pag namunga, sabi niya, and if it bear fruit, well, mabuti. Bakit mabuti? Kasi maibibigay na sa kanila yung kingdom. Because they are now qualified to receive the kingdom because they bear fruit. Worthy to receive of the kingdom. Okay? So dahil nga, anong nangyari? Dahil alam naman natin na hanggang Acts chapter 7, nireject pa rin nila si Jesus Christ. Hindi pa rin sila nagrepent. Ilan lang yung nagrepent nung pag-preach ni Peter? 3,000. That was only individuals. Hindi ang nation Israel ang nagrepent. Ang hinahanapan ni Kristo ng bunga ay ang nation Israel, ang fig tree mismo. Hindi yung individual na nagrepent sa Acts chapter 2 verse 38. So, hindi nabigay yung kingdom. Nung nag-preach si Stephen sa Acts chapter 7, anong nangyari? Nireject pa rin nila si Jesus Christ. So, wala pa ring fruit. 1 year na yon. Kaya nga dahil 1 year lang yung hiningi ni Kristo na palugit pala sa Tagalog, or grace period in English, kaya sa Acts chapter 7 mismo, doon nangyari yung cut it off. Cut it off, sabi ng Dresser. Kaya doon sila na-cut off, doon yung fall ng Israel, ng nation Israel, from being a fig tree, from being a chosen people, from being a nation that is above all nation. Na-cut off sila, nahulog sila, natumba sila sa level ng mga Gentiles that is sinner. So nakuha natin? Nakuha natin yon? Ang ibig sabihin ng parable na yan? No? So yung parable na yan ay sinabi ni Jesus Christ nung pagkatapos ng matatapos ng kanyang 3 years ministry to the Jewish people. Wala pa rin siyang makitang bunga para ibibigay na sana yung kingdom sa kanila. Kaya hindi nabigay. So, sabi nga ng Ama, putulin mo na yan, tumbahin mo na. But sabi ni Jesus Christ, let it alone this year.
humingi ng palugit si Jesus Christ. Kaya nga umabot pa sila sa Acts chapter 7. 1 year from Christ's death. At grabe ang ginawa ng mga apostles noon. They were preaching daily in the temple. Why in the temple? Because yan ang gusto sana mangyari ng Panginoon. Why in the temple? Because andi diyan ang mga religious leaders, andi diyan yung mga members of 70 Council of the Sanhedrin that will decide for the nation Israel. But these leaders, instead of believing Jesus Christ, so that makaproduce sila ng fruit, hindi nila nagawa yon. That is why, in Acts chapter 7, si Stephen mismo doon nag-preach sa members of the Sanhedrin in front of the 70 council of the Sanhedrin of the Jewish people. But anong nangyari doon? Kanila pang pinatay si Stephen while he was filled with the Holy Ghost during the time. Because actually, that was the ministry of the Holy Spirit when the Holy Spirit offered to the Jewish people the kingdom. That was God's final offer to them during that dispensation of time past. Okay? So, ganun po ang nangyari dyan. Ito po yun yung ibig sabihin ng parabol na yan po. Sana po naintindihan natin yung parabol na yan. Para hindi na po tayo masyadong maligaw at matuto pong mag-spiritualize ng mga hindi naman dapat spiritualize. Okay? Yan po ay totoong kaganapan na ginawang maikling kwento ni Jesus Christ bilang parabol. Yan po ay totoong naganap nung panahon na yon sa kanyang earthly ministry hanggang po sa Acts chapter 7. Kasi, alam mo, tingnan mo, Jesus Christ actually, being in human form during the time, hindi talaga niya alam na hindi talaga magtatanggap yung God the Father actually knew but Jesus Christ in his human form during the time, hindi talaga niya alam. Kasi sabi niya, and if it bear fruit, well, mabuti. And if not, then after that thou shalt cut it down. Thou shalt, referring to God the Father, should decide it should be cut down. Okay? So, anong nangyari? It was cut after the stoning of Stephen in Acts chapter 7. That was 1 year according to the verses that we read. Okay? Huwag na tayo maghanap pa ng ibang mga sabihin na, saan na yung proof na 1 year yun? Ayun mismo, maliwanag na maliwanag. Okay? So, I hope nga na-explain itong parable na ito at sa muli po nating pag-aaral, kung ano po yung gusto nyong topic, you can write there, Kung anong topic yung gusto nyong pag-aaralan natin, pwede din naman. Kung meron kayong masuggest na topic na pag-aaralan natin sa ating Bible study, online Bible study sa weeknights, Sa weeknights. Thank you so much sa inyong join sa ating Bible study, sa ating mga friends. At sa muli, sa mga late tuners, kung hindi nyo nadinig kung paano maligtas ang tao ngayon, ay sa pamamagitan lang po ng pag-believe, pananampalataya na si Jesus Christ po ay namatay, bayad po nating mga kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Let us close in prayer. Ama Lord, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita naming napag-aralan at salamat po sa mga kapatid. At muli, alam po namin na iyo pong will ang aming ginagawa na pag-aral ng iyong mga salita
At sana po sa gabing ito, ang iyong pangalan ang na-lift up, ang ikaw po ang nag-glorify sa aming pag-aaral. We pray and thank you in Jesus' name. Amen.